Ay po natin nung nakaraang Sunday po. Patungkol po, nung unang linggo po ay tinalakay po about of rapture sa pag-agaw, pagkuha o pagkotap sa mga Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa about of rapture. Tinalakay po natin ang selyo, ang pitong selyo, kung ano po yung magaganap at mangyayari sa unang 7th Revolution na nakapahayag po at nakasulat po sa salita po ng Diyos dito po sa pahayag, sa Revelation, sa Apocalypse. At tinalakay na rin po natin nung nakaraang linggo yung patungkol na po sa pitong trompeta. Nilahad na po kung yung kaganapan at mangyayari pag naihip na po yung pitong trompeta. At ngayon naman po ay pupunta po tayo sa pitong mangkok na 7th Revolution, bali 21 Revolution po ang nakalagay po dito po sa pahayag na isinulat ni Apostol Juan na ipinakita sa kanya nung siya'y kinotap sa ikatlong langit. Nakita niya lahat ang mga hinaharap at mangyayari sa hinaharap. At pumunta po tayo dito po sa ang mga huling salot sa pahayag chapter 15 verse 1 hanggang 8. At sabi po dito, nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kagilag-gilalas na palatandaan. May pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang mga huling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang ng katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal. Hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Sabi sa verse 3, inaawit nila ang awit ni Moses na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos ito'y nakita ko rin bumukas ang templo sa langit. Ang toldang tipanan, lumabas mula sa templo ang pitong anghel na may dalang pitong salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kaputian at may gintong pamingkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa apat na nilalang na buhay ang pitong mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kalwalatian at kapangyarihan ng Diyos. At walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang pitong salot na dala ng pitong anghel. At nilahad na po ni Juan, ni Apostol Juan, yung panghuling salot dito po sa pahayag chapter 15 verse 1 hanggang 8. At pumunta na po tayo sa ang mga mangkok ng puot ng Diyos na nakasulat po dito sa pahayag chapter 16 verse 1 hanggang 21. Sabi po dito, mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa pitong anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng pitong mangkok ng puot ng Diyos. At sabi sa verse 2, kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa
sa mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Sabi sa verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. At sabi sa verse 4, ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At sabi sa verse 5, at narinig kong sinabi ng anghel ng namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at nung una ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. At sabi sa verse 6, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ang mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At sabi sa verse 7, at narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At sabi sa verse 8, at ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. At sabi sa verse 10, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw na pagkagat, labi o dila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga piksa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At sabi sa verse 12, at ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog, Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At sabi sa verse 13, at nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng ukwad na propeta, ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. At sabi sa verse 14, ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sabi sa verse 15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi sila lalakad, nahubad, at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At sabi sa verse 16, at ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. At sabi sa verse 17, pagkatapos nito, ibinuhos sa ikatatong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo na ganap na. At sabi sa verse 18, kumidlat, kumlog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. At sabi sa verse 19, nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa lupang daigdig at sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng anak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. At sabi sa verse 20, umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking bato, yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil
sa nakakapangilabot na salot na iyon. Ito po yung pagbuhos. Malaman po ng mga anghel na hawak-hawak po nila ang mangkok. At tunay nga na nakakapangilabot yung pangyayari na naganap nung ibinuhos na ng unang anghel yung kanyang mangkok na hawak. Sabi, pagkabuhos ng unang mangkok ay nagkaroon po ng pigsa. At yung mga pigsa pong ito ay tunay nga po na hindi po ordinaryong pigsa. Kung tinubuhan na po kayo ng pigsa, ang pigsa pong ito na tumupo po dito po sa mga generation pong ito na nakaabot po dito po sa ikapatong mangkok ay yung pigsa po na malalaki. Sa pag-isiyan sa ang pigsa pong ito ay talagang pong grabe. Kung ikaw ay magkakaroon po nito at hindi po ito ordinaryong pigsa na yung nagkakaroon po tayo. At ang pigsa pong ito ay talagang pong masakit. At ito rin po yung ginawa ng Panginoong Diyos doon sa mga taga-Egypto. Nung ayaw payagan ng Paraon yung mga Israelita na pumunta, lumabas at sumamba doon sa bundok ng Sinai. At ganun din po yung ginawa ng Diyos dito po sa generation pong ito na inabutan po ng 7 mangkok. At balik po tayo po dito, sabi po dito sa verse 6. Sa verse 1, sabi po, mula sa templo ay narinig ko ang isang malaking malakas at natinig ng uutos sa 7 anghel, lumayo na kayo at ibusin niyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng buhod ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mga hapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw na sumasamba nito. He said, nakakapandiri na pigsa. Ibig sabihin hindi nga po ordinaryong pigsa na kung tinubuan po kayo sa inyong katawan. Itong pong pigsa nito sabi nakakapandiri. At talaga namang yung kirot nito at yung sakit po nito ay talaga namang pong napakatindi. At sabi po dito sa verse 3, binuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ang ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig ko sinabi ng anghel ng namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una ang banal sapagkat tinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadarap ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Listen, ito pong pagbuhos ng ikatatlong mangkok. Yung sinasabi po na uminom ng dugo ang mga tao sa kapanahonan pong sa generation pong ito. Bakit po sila uminom? Dahil ang lahat po ng dam sa buong mundo ay naging dugo po. At sabi nga dito, naging parang dugo ng patay na tao. At yung tubig po na yun na naging dugo, ay ininom po yun ng lahat ng taong nabubuhay sa generation po na inabutan nito. Kaya sinabi nga, at narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Bakit po? Pinainom ng Diyos ang mga tao ng dugo sa generation po ito. Dahil nga po sa pag-ignore nila, lalo-lalo yung kanilang mga ninuno at kanilang mga lahi, doon sa mga Kristiyanong naging martir
na pinatay ng mga lahi at ng mga tao po ito, ng mga ninuno. Eh dahil sa kanilang ginawa ng kanilang mga ninuno, at ng kanilang mga lahit at kanilang mga angkan, yung generation pong ito ang nakakamasa ng ganong puot at parusa ng Diyos. Pinainom po lahat ng tao. Dahil nga po lahat po ng dam sa buong mundo ay naging dugo. Wala pong ano po rito nakatakas. Dahil kahit saan ka pumunta, humukay ka man, lahat po ng tubig ay naging dugo. Kaya wala silang pagpipilian at no choice po sila. Sapagkat sa uhaw po nila ay talaga po ang kanilang iinumin para lamang po mabuhay sa generation po. Kaya ganun po, kabuti ang Diyos kung umatol po siya. Kaya tingnan nyo, grabe. Nung una, pigsa sa pagbuhos po ng unang mangkok. Yung pangalawa, naging dugo, yung tubig, at pangatlo, pinainom po sila. Sabi po dito, sa verse 8, at ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman na dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasukin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at alikuran ng kanilang mga kasalanan at pagpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan magpadala ng ganitong mga salot. Bakit po napasok ang mga tao po sa generation pong ito? Di ba doon po sa ikapitong trumpet at doon sa selyo ay yung nga pong shield ng earth ay nawala po. Dahil nga po sa tindi ng mga salot at pangyayari na naganap po sa mga selyo at sa mga trumpet. At yung init po ng araw ay talaga na pong tagusan po sa mundo. Kaya kahit saan pumunta po, ang mga tao po ay napasok po sila. At imbis na magsisi sa kanilang mga kasalanan, ang ginawa po nila ay nilapastangan pa po nila ang Diyos at ang pangalan po ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po nag-repent ang mga tao po sa generation po ito. Sabi po dito sa 10, verse 10, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw sa napakagat dila sa kirot ang mga tao. At isinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga hinirang mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. At sabi po dito sa verse 19, na mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kabugalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na para magnanakaw, pinagpala ang nanatiling ising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi sila lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Ibig sabihin po nito yung palaka na espiritu po na galing po sa dragon, galing po sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, at ang 3 karumal-dumal na espiritu ng pampalaka. Ito po yung sabi nagbibigay ng kababalaghan, ng mga milagro, ng mga himala. Ang mga demonyo po ay may kapangyarihan din pong magpagaling ng mga karamdaman at mga sakit. Pero ang kanilang power po ay hindi po pang matagalan. Hindi katulad po ng power na healing na galing po sa Diyos. Kaya nga po, meron pong prinsipe ng mga demonyo na gumagawa po ng himala, kundi walang iba kundi si Beelzebub, ang prinsipe po na gumagawa po ng himala.
nakakapagpagaling po siya ng mga may sakit at ng may karamdaman. Pero, mas higit yung kapangyarihan po ng Diyos. At pinapaunawa po sa atin na para hindi po tayo madaya. At ano po yung mga karumal-dumal na mga espiritu po ito. Yung gumagawa po ng mga himala na counterfeit doon po sa miracle ng ating Panginoon Kristo para iligaw yung mga tao. Lalo na sa kapanahunan po natin. Marami na nga pong nadaya eh. Marami na nga pong naligaw. Sa pamamagitan ng pagtatawas, sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga albularyo, sa pagsangguni sa mga espiritista, sa mga manghuhula. Ito po yung sinasabi na mga karumal-dumal na espiritu na galing po sa mga demonyo. At kung babasahin niyo po yung Deuteronomio, chapter 18, verse 6 pababa, ay inutos ng Panginoong Diyos sa mga Israelita na sa pagpunta po nila sa lugar po ng Kanaan ay patahin po nila ang mga taong may ganitong uri ng mga gawain ng pangkukulam, pananawas, at pagsangguni sa mga espiritu at mga nagsusunog ng kanilang mga anak na alay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mababasa niyo po yan sa Deuteronomio, chapter 8, verse 6 pababa, na ang pinagmulan po ng mga himalang pong ito at mga panggagumot pong ito ay nagmula po sa buhay ng mga pagano. Kaya nga po, binubuksan ng Diyos ang ating isipan na sabi nga dito sa 18, makinig kayo, ako'y darating na para magnanakaw. Pinagpala ang natiling gising at nag-iingat ng kanyang gamit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapaya sa harap ng mga tao. Kaya nga, lagi raw tayong maging gising at manatiling gising at nag-iingat ng ating mga damit. Ano po yun? Ng ating buhay. At kailangan daw pong gising. Ibig sabihin po sa Revelation na laging gising. Kailangan yung mind po natin, yung isipan po natin ay lagi pong nakasentro po sa Diyos at sa pagmumuni-muni at sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos. Kaya nga sabi nga po kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 8 na pagbulay-bulahin mo, pagmuni-munihin mo araw at gabi ang salita ng Diyos para ang buhay mo ay magtagumpay. Kaya kung gagawin po natin po yung mga utos po na yun, hindi po tayo madadayan. At tayo po ilalakas, tayo po ay mananatiling gising at mananatiling matatag hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Diyos. Dahil sinusunod po natin ang kanyang mga salita na ating mga nababasa. Amen. Sabi po dito sa verse 16, at ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na wikang Armageddon. Ay, yung Armageddon po ay matatagpuan po siya dito sa, sabi po dito, the term ancient Armageddon, ibig po ng ancient yung sinauna or luma o old. Sabi po dito, the term ancient Armageddon typically refers to the ancient city of Megiddo in Israel, which it believed to me in inspiration for the biblical term Armageddon in the book of Revelation. Megiddo was a strategically important city throughout history, and its location overlooking the Jezreel Valley made it a site of numerous battles. The same Armageddon in Revelation refers to a symbol location where in final battle between God and evil will take place. Kaya po, hinahanda po ang lugar po ng Armageddon para po sa pagbabattle po ng good and evil. Ito po yung last na battle ng good and evil. Kaya nga po, iniready po ang lugar po ng Armageddon. At patatagpuan raw po siya sa lugar ng Jezreel Valley.
At ipinakita na po sa akin ng Lord kung saan po yung lugar po ng Armageddon. Hindi ko lang po nadala yung CP ko at naroroon po yung kanyang lugar kung saan po yung Battle of Armageddon. At talagang hinihanda po ang lugar pong ito para sa huling labanan ng good and evil. At sabi sa verse 17, pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong na sa templo. Naganap na. At sabi sa verse 18, tumidlat, tumulog at tumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pananglikain ng tao dito sa lupa, nahati sa tatlong bahagi. Ang malaking lungsod, ibig sabihin, nung lumindol daw na malakas, nahati raw yung ikatatlong bahagi ng lungsod. At nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ibig sabihin, lahat raw po na nakatayong lungsod, ng mga building, ng mga bahay, ng mga syudad, lahat raw po ay nawasak. Walang natira. Ibig sabihin, ng bahay mo, walang natira dyan. Kundi lahat po, baksak. Ibig sabihin, worldwide po ito ha. Worldwide po ito. Yung lindol pong ito. Hindi lamang po ito sa lugar po ng ating bansa, ng ating barangay, sa ating lugar. Worldwide po. At sabi po dito, nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Mamaya na po natin tatalakayin po yung patungkol po sa Babylonia. At kung saan po siya, at kung ano pong bansa po siya ngayon sa panahon po natin. Mamaya na po siya. At sabi po dito, pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Ibig sabihin, yung lindol pong ito ay hindi po pangkaraniwan, worldwide. Grabe. At sabi sa verse 20, umalis ang lahat ng mga pulo. Ibig sabihin lang umalis ang lahat ng mga pulo. Pati po yung pulo tulad ng Pilipinas, meron po siyang 7,101 island. Sabi po dito, umalis. Ibig sabihin ng umalis, nawala doon sa kanyang kinalalagyan, sa kinaroroonan. At nawala ang lahat ng mga bundok. Hindi lamang po pulo ang nawala. Nung lumindol po sa buong daigdig, kundi pati ang mga bundok. Sabi po dito, ay nawala sa kanyang kinaroroonan. At ibig sabihin, yung mga bundok, yung Mount Everest, yung Mount Apo, at yung mga vulkan, ay totally baksak, wala po. Hello? Amen. Grabe! Kaya kung bubuksan ng Diyos ang revelation ninyo at yung mga nakikinig po ngayon, yung mangyayari at magaganap po sa tribulation pong ito, ay mangingilabot po talaga kayo. Yung alam pong lindol 7 na intensity ay ninervosin ka na mas more pa ito. Walang sinabing kung gaano katagal. Ang lindol po ito, ang sabi, ang lahat ay guguho. Yung mga syudad, yung mga bundok, yung mga pulo ay mawawala sa kanilang kinaroroonan. At may bonus pa, ano po yung bonus? Sabi po dito sa verse 21, umula ng malalaking batong yelo na tumimbang ng halos 50 kilo bawat isa. Hello! Amen. Yung yelo raw po ay katumpas ng isang sakong bigas. Ang laki at ang bigat. Hallelujah. Kaya, kung maiiwan ka sa sinasabi ng mga churches sa rapture of the church, ito yung dadanasin mo. Ito yung makakamtan mo. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Kristo, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw.